Zamboanga del Norte, 2nd District, Congressman Junard Ahong Chan, District Representative Lapu-Lapu City, Lone District, Congressman Eduardo Rama, 2nd District, City of Cebu. We'd like to give way to Chairman Joel Chua first before going to the next interpellation. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, bago ko po tanungin yung resource person na tatanungin ko, may isang tanong lang po ko kay Yusek Canlas. Nandiyan po ba si Yusek Canlas? Yusek Canlas, kasi dito po sa district ko, mayroon po kasi ditong isang esplanade na tulay na ginagawa sa may bandang Quinta Market. Matagal ko na po itong nakikita, parang hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Ano po bang status nito? With your permission, may I ask the Regional Director of NCR to respond? Please, thank you. Your Honor, on process po yung termination ng contract sa Esplanade Bridge po. Termination? Yes po. Ano po ibig sabihin nun? Ite-terminate na po namin yung contract po because nagkaroon po ng conflict sa access po dun sa construction. Hindi po ba ito napag-aralan bago ginawa? Actually po, meron naman pong portion na nagawa kasi it has 3 phases po. Yung isang phase po, yung first phase is actually it's already completed. Your Honor, inabutan ko na lang po ito kasi I just assumed as Regional Director recently, last April lang po. Kung pwede po bang sabihin niyo sa akin yung status? Yes po, Your Honor. Thank you. Now, I will now proceed to my question to my resource person. Babalik lang po kasi kanina po kay Engineer Alcantara po ulit. Pasensya ka na, Engineer, ha? Kanina po kasi namin-mention ninyo at ito naman inamin po ninyo sa Senate hearing na kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal to ginagawa? Started po mga 2020, mid-2023 po. Mid-2023? 23. So medyo matagal-tagal na rin po. Sir Honor. Okay. Ang tanong ko po, aware po ba kayo sa Memorandum number 6 dated 20 September 2016 kung saan pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa casino? Yes, Sir Honor. So aware po kayo dito? Yes, Sir Honor. In fact, kung maalala po ninyo, meron po dating isang opisyal sa LTO na natanggal dahil po dito. Tama po ba ako? Aware po ba kayo doon? No, Your Honor. Okay. Anyway, ang tanong ko po, considering na ang tagal na rin po ninyong pumupunta dito, at kayo po ay kilalang tao rin naman sa Bulacan, paano po kayo nakakapasok? May mga VIP host po na nag-invite lang po. May mga VIP host na nag-i-invite sa inyo? Yes po. So, when you say VIP host, di ibig sabihin po nun, ano po ba yung malakihan po ba yung? Pasensya na kayo, medyo hindi rin po ako familiar dyan. Ano po ba yun? Hindi po ganun kalaki, Your Honor. Hindi ganun kalaki. Pero, paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang Engineer Alcantara ng DPWH? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Oh, sorry. Okay, sige po, that's all. Mr. Chairman. Mr. Chair? Yes, interjection by DS Congress, please. D. Alcantara,
So inamin mo naman na, nagkakasino ka. Yes, Your Honor. Magkano pinapatalo mo buwan-buwan? Hindi naman po permis yung talo. Minsan po, nananalo naman po ng konti. O magkano pinapatalo mo buwan-buwan? Around 100 million, 100 million, 100,000 po. Ang totoo, engineer, ayon sa source, 2 to 4 million a month ang pinapatalo mo. Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Under oath ka, ha? Yes, Your Honor. Hindi 2 to 4 million a month. Kasi nagbubulol ka kanina, oh. Talagang Hindi po, Your Honor. kahit ikaw, parang inaamin mo na pinapatalo mo 2 to 4 million. No, Your Honor. Okay, thank you. Okay. Next interpellate is Congressman Roy Gonzalez. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Ako po hindi natatalo. Yung pong DPWH, kailan po dapat magsimula ang contractor sa paggawa nila ng project? Ano pong dokumento ang dapat nilang i-secure for them to start the project? Once may contract na po yan, dapat may issuean sila ng notice to commence or notice to proceed. Ito po ay binibigay right after ng bidding o naghihintay pa po ng certain time? Hindi po, after po ng bidding, meron pong proseso yon na post-qualification. Pag na-post-qualify po, meron pong resolution of award, tapos po mag-issue ng notice of award. Pag na-submit po yung requirements dun sa notice of award, dun na po magkokontrata. After contract po, notice to proceed po. So, more or less, Yusek, gaano katagal po yon? Yung pong mga binanggit niyong procedures, ilang linggo po yon? May buwan po ba yon? The fastest po is 28 days from publication. 28 days po pinaka-earliest possible time. So, nangangahulugan, after ng bidding, alam na ng contractor na siya ang nanalo, meron pa siyang 28 days to prepare to start the project. Hindi po, hindi po. Pagkatapos po ng bidding, siya po yung lowest na calculated bid, isasubject po siya sa post-qualification. Ang post-qualification po, it may range from 7 days to 30 days. So, tinanong ko po ito, Yusek, because may mga project na bid 2023, na bid 2024, na bid 2025, but until now, the accomplishment is 0, 2%, 5.0%. Can we consider this project as ghost project or potentially ghost project? Not necessarily in my opinion, Mr. Chair, because there are reasons bakit po hindi sila nakaka-accomplish. For example, they were suspended because of right-of-way, because of permits to be secured, or for other justifiable reasons. But pero po pag ganyan, red flag na siya, I believe kung wala namang fault on both sides, pwede na ho siyang i-terminate for convenience. Meaning to say, prior sa planning, prior sa bidding, na-award na, nanalo na si contractor, sasabihin ng DE, sasabihin ng DPWH, isususpend dahil may problema sa site. Is it bad planning? Not necessarily, Mr. Chair. If you will recall, Mr. Chair, since my memory serves, for several years po, hindi kami napapagbigyan dun sa right-of-way fund po namin. Isa po yun na challenge, kaya ho kami nakakapag-suspend ng projects. Meron ho kasi tayong mga right-of-way claims at bago naman ho tayo nag-uumpisa, meron na po tayong right-of-way plan. Ang problema lang ho kung minsan hindi po tayo nakakabayad, so hindi po tayo pinapayagan na pumasok sa property ng may-ari. Tinanong ko po ito, Yusek, because in connection with that, pagka nag-bid na, ibig sabihin may allocation na, may pondo na. Not necessarily, Mr. Chair. We are allowed to do early procurement activity short of award, Mr. Chair. For example, ang base po namin per GAA, basta meron na pong NEP
you are allowed to do early procurement activity based on the NEP. Kaya lang ho kung minsan, yung binid mo po, kung hindi po lumabas yun sa GAA, wala ka pong pondo. Yes, but we cannot proceed the bidding without the funds. Is it correct? We can, Mr. Chair, short of award po. Short of award. Ibig po Can sabihin, pagka po wala, you explain to us the meaning of short of award? meron pong provision sa GAA at saka po sa 9184 at saka 12009 na ngayon, we are allowed to do or to conduct early procurement activity so that we could gain lead time po dun sa implementation. Kaya lang po because of some challenges na yung pong NEP namin kung minsan hindi po lumalabas doon pagkatapos po ng GA, nagkakaroon po kami ng challenge doon. So yung pong nabid namin, nabid nga po yun, hindi namin ma-award dahil po hindi na lumabas yung pondo na dapat po nandun sa NEP po. Yes, thank you. Binabanggit ko po to, Yusek, because there are projects in my district, particularly because a while ago we are talking of Laguna Lake, how to address the flooding issues, ano ang magagawa natin sa taong bayan, pagod nang ang taong bayan sa Ghost Project. But may mga project po sa district ko sa Santa Rosa, Laguna na 94 million, 141 million, 94 million, 141 million, bidded ng 2024. But until now, 2.0%, 0%. Kung hindi kaya, is it, ang tanong ko lang po, Yusek, hindi ba disadvantageous to sa government na isang taon na nakalipas o 6 months, assuming 6 months, hindi pa nagagawa? And our people are crying and seeking for to address the flood control projects. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi ko lang kasi alam po yung detalye pero nandito po yung regional director natin ng 4A. If I may ask him to respond kung familiar po siya sa mga projects. Mr. Chair. Sige po.